Let us give God a mighty clap of praise. Thank you so much. Praise God. So, before anything else, allow me to welcome ang atong mga bisita. Si Sister Rose Lyson. Welcome sa Jesus is Lord Church, Valencia City. And we also welcome the Velasquez family from JIL Pangantukan. That's the declaration. Praise God. Thank you. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Excited ba mo this month? Yes! Grabe, no? Grabe. Yes! Nga nung excited ang tanan? Uy, daghay regalo, madawatan from Ninang, Ninong, agoy na. They say nga, kung naka, ano mo sa balita ba, updated mo, it's okay, no? Walang kaba. Dili makulbaan ang mga ninang o ninong this year, 20 pesos is enough na regalo. Di ba? Mo hindi sa balita? 20 pesos? So, kisa itong mga ninang o ninong, love me, kayo feeling sa mga ninang o ninong kay 20 pesos enough na daw. Pero pamutana mo, sugot bang mga inanak niya? Sugot ba mo tagaan yung 20? Sugot gihapon. And then, another balita, dili kay ka magasto this year, kay 500 pesos enough na ang Noche Buena. So, depende na lang kung saan nato pag-budget ng 500. But anyway, I praise the Lord for so many years. Wala kayong igasto. Sa Christmas, New Year, kaya na ay maghanda sa laing ng mga balay. And then, muadto na lang dito. Then, makadala pag yung VH. Ano maghanda pa man? No? Nga naan naman tanan. But praise God, minit pagit gihapon nga kaya na mag-effort ta sa atong Christmas season. And we have a new theme this morning or this month, Breakthrough, Generosity That Abounds. So, in line sa ako i-share karon natin pagabuhaton later nga spiritual gesture later. So, i-explain sa atong pastor. So, let's read the Word of God in Matthew chapter 16 verses 13 to 19. Praise God. So, please read with me. Sa inyo lang mga mata. Verse 13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, Who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. God bless His word for all of us this morning. Let us pray. Father God in heaven, thank you for once again you have gathered us in this place to talk about your word, to talk about you, O God. May you be glorified sa among takwala karon as you continually open our hearts and mind, O God. Let the spirit of wisdom, knowledge, and understanding be upon us, O God.
And as I share your word, hide me behind your cross, O God. Lord, ikaw lamang ang ngayon na madawat sa glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. So sige, basahan nato pagbalik sa Mateo. So Bisaya ta. Mateo 6, Kapitulo 16, versikulo 13 hangtod 19. Unya, miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo, o dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disipulo. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, "Apay kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Og mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining mao kamatuoran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini." Praise God. And verse 19, "Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit." Pwede ba nato basahon ning verse 19? Everybody, go. "Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, Idili usab dito sa langit. o ang imong itugot dinhi sa yuta." Itugot usab dito sa langit. Praise the Lord. Praise God. So ang title sa mensahe nga atong pagahisgutan karon, "On This Rock, Breakthrough for the New Year." Gusto raw, wala pa galing New Year, mag-Christmas pa ganit na. Sugod karon, mag-New Year na ta. Paabuton pa ba nato nga January 1 lagi ko mo breakthrough. Na kung pwede man karon nga adlaw, after hearing this word or within, while namati ta sa pulong sa Ginoo, hinay-hinay na ang breakthrough nga naglihok sa atong matag usa ka kasing-kasing. Amen? So, ano naka-highlight ang rock diha? Kanang rock, nagsimbolo na, kanang bato, o nangingon nila, nagsimbolo na nga si Hesus Kristo. No? Kay mga breakthrough lang ta, pinaagi kang Hesus Kristo. Without Jesus in our lives, mga igsoon, useless, kawang, tanan, ang atong mga tinguha nga naka-breakthrough ta for the upcoming year. Amen? So si Jesus gihapon ang pinaka-sentro why we talk about breakthrough. So on this rock, breakthrough for the new year. Kinsay excited sa 2026? Amen. Praise God. Let us be excited, mga igsoon. Praise God. So, as we step into New Year, many of us nag-desire ng breakthrough sa atong family, sa atong mga career. Dapat tayo mga career? Isa may singer, dancer, artista. Moro ba na itong sa ng career? If you are a working, kanang mom, nagtrabaho ka sa company, that's your career. No? So, nagtinguha ka o breakthrough ana, kung unsa man ang imong job diha. Nagtinguha ka sa ministry nga maka-breakthrough ta. Labaw sa tanan sa atong espirituhanon nga bahin. Ngunit pinaka dapat nato gyud nga tutukan.
Pero igsoon, Jesus' words to Peter, nag-remind sa ato nga ang church is strong. Kinsa man yung church? Kita, no? Nag-remind ang pulong sa Ginoo ngadto kang Pedro nga ang church strong, not fragile, dili huyang. Kay gi-build na siya on a rock. And kinsa na nga rock? Si Jesus. Gi-empowered ta with authority and gi-destined ta for victory. No, ang atong kasangputan, ang atong destinasyon is victory. Dili unsa man, dili failure. No, victory ang atong destinasyon. Now, mga igsoon, kini nga passage nag-talk about pud ni siya kang Peter, but not only Peter, but also kita as our identity diha kang Hesus Kristo. But pasabot strong ta, dili ta huyang nga magtotoo, dili ta huyang ang mga followers ni Jesus Christ. Nagsimba ta kada Domingo, kita-kita ta kada Domingo, pero wala di ay na develop ang atong faith. It's useless. The more nga magigdai ta, no, sa balaang Espiritu Santo, the more nga magighimamat ta sa atong mga kaigsuonan, magkaanam po dapat og ka-increase ang atong faith. Amen. This passage is not just about Peter, it's also about our identity in Christ. Not just today, dili lang karon kay karon na nato nadunggan, but for the rest of our relationship with the Lord. Kung baga masustain dapat. Dili siya siga-palong ang atong relasyon. Now, tulo lang ka punto, or I think upat later na ako i-share. So the first one, the rock, a firm foundation. So si Hesus Kristo ang the rock nga ginisgutan ani. Anang ligon nga pundasyon nga atong gisaligan. I really praise the Lord. Kaya di ba ang atong mga miagi nga mga bulan nga silig-linog, then maapektuhan gyud ta diri. Then natarantar na akong tapan nga balay kay nagtrato nang gawas na sila kay naglinog daw, pero ako kay gipaningot ko kay nagsige kog trapo kintabi sa sofa, gilimpyuhan na ako, akong pasinaw-sinawan. Siya ati may naglinog ko nga ha? Naglinog di ay? Ano lagi ko kabalo? As in, wagi ko kabalo, promise me. Pero na may nadungdan nga nag-grag-grag anak, pero wala na ako gimay, namin ako mga irokto sa gawas. So sila, nangantarantar na sila, then ang gawas na sila, pero ako, ipaningot ko kay nag-operation linis, kintabi ko, then gipaningot, anak, siya, di ba, naglinog ko nga. Linog, so, ni-post ko for a while, pag-post na ako, tinuod din nga naglinog, ay ako nalipong. Kung wala siya niingon nga naglinog, di na ako malipong. But I really praise the Lord, kaya ang foundation sa balay, kanang ligon yun siya, no, ay kanang, nag-desire pagid ko ato nga, di ba sa mga tinuuhan sa mga parents in the past, nabutangan og mga coins, ang kanang pundasyon, tuwag mga coins. Ang same reason, mga papa, mama, para dili matarong, or saban? Ha? Praise God. Pero actually, kasabot, wala akong kasabot na nabutangan siya mga coins. Nag-obey lang ko sa akong parents. So butangan tong mga coins. And then, at the same time, katupagid nga time, na ay niadto og Israel, og Israel, tapos gipang regaluhan sila mga oil. So that oil, ako itong gi-preserve. Wala din ko kabalo nga, katuloy siya nga oil. Itagaan ko si Pastor Beth at to. Okay, gamay naman siya, so nagamit ko ng kang Pastor Beth. So kato nga oil, ibutan na mo sa mga foundation. Yung lagi ko nga, Lord, salamat, gikan dito sa Israel nga mga oil. Though, makainita nga, walay gahong ang mantika or ang oil, ang atong gituuhan, ang balang Espiritu Santo, nga atong firm foundation. So, kana ba, a firm foundation, ligon nga patukuranan, and that is our Lord Jesus Christ.
So ang confession ni Peter sa verse 16, you are the Christ, the Son of the living God, is the foundation of the church. So, kita diyan nga magtotoo ni Jesucristo, labi na sa atong era karon, sa atong kapanahunan karon, grabe ang mga trends. Dapat dili ta build on trends. Kung unsay uso, mo'y sundon. No? Labi na sa mga batanon, uso ba yagin ang crop top? Gasuot ba ta diri og crop top? Pwede, basta dili pwede mo suot og crop top. Pwede man gihapon, pero naman siya, oh. Sapaw. Di, itong pusod, gid ang makita. Na? Tama siya black. Magsuot kang black, or gray, or white. So, depende sa color sa imong crop top. Kasabot ba ang atong mga mama? Ang mga mama o papa dire, crop top? Nagsuot mo crop top, mga moms? So, muna trend sa mga batanon karon. Dili ta musunod sa unsay uso. Kung labi na sa mga personalities kinsay uso karon. Sa mga batanon, wala na ko kailan no. Si Fiang, ansa pa? Kailan mo na? Ikaw mish ka. Inyong ginaidolo nga mga batanon karon. No, mo na ginapakita sa social media. Mga programs nga kanang uso karon, mga sayo nga uso karon. Dili ta mo sunod ana because we are built on Christ Himself. Amen. Amen. Ang kinaiyahan pag ni Jesus Christ ang dapat nato sundon. Isip mga Kristohanon. Bahala o sexy na kayo na sa ilang pamati diha. Ayoy, outdated man ko, dili ko main. It's okay. As long as you are in Christ. Amen? Amen. Amen. So si Jesus ang atong pinaka-firm foundation mga igsoon. Ikaduha nga punto, o ang application nato diri, let's renew our devotion to Christ as the foundation of your life this new year. Ato nang i-evaluate, are we Christ-centered yun? Or self-centered? I-evaluate daw nato. Sa mga niagi ng mga bulan, up to this very moment, tinuod lagi ka Christ-centered ta. Kung mingon ta Christ-centered, ang kabubuton yun sa Lord ang matuman. No? Ang iyang mga plano yun ang matuman. Or, Lord, again, perminagin nato ni madunggan nga, dugay si Lord mo respond sa atong mga gusto, no? So, ato siyang tabangan. So, mahulog na dahil nga self-centered. Wala na ta nag-depend kay Lord. So are we Christ-centered ba yun, mga igsoon? Check. Let's check our hearts. Let's check our self. Christ-centered ba ang atong pagkinabuhi everyday? Atong mga sinultian? Atong mga huna-huna? Atong nilihukan? No? Ang atong mga decisions in life, Christ-centered ba? Kaya ba may ka Lord, kabubuton ba ninimo? Pero pag moabot bitaw sa punto nga ma-failed pud ta kay wala ta ni consult sa Lord. Lord, ngano ingon ani man. So ma-question na pud nato si Lord. Now, again, let's evaluate. Are we Christ-centered or self-centered? Praise God. Point number 2. Praise God. The gates of Hades. Victory over opposition. So the gates of Hades will not overcome it. Sibol pasabot ani. Ang ganghaan or ang gate sa Hades, ang Hades magyud nagmini siya og death. In fact, underworld ni siya. Under the world or underworld mismo. Na ito ang tanan nga mga dead, evil opposition. Morning Hades. Sa atong modern karon nga pagpanabot aning Hades is hell. So sa Old Testament, Sheol, sa New Testament, morning Hades, sa atong kapanahunan karon hell. Pero when we talk about Hades, it talks about death. It talks about evil. It talks about opposition. It talks about negativity. It talks about anything na makadestroy sa church.
Pero maski unsa pa ni nga kaalaot ang dalaan ni Hades, it will not overcome us as a church. Amen? Amen. Because we are built in Christ. The church is advancing in victory, not in retreating in fear. Daghang tay mga pagsulay, no, ups and downs ang atong 2025. But it doesn't mean nga mapatigbabaw ang kahadlok. Nya mo retreat na lang dayon ka, paundayon na lang dayon nato atong kaugalingon. No! Let's just advance for victory because that is what we are called for. Amen? Amen. Victory yun. Victorious ka ng mga anak sa Ginoo. Naama ba diri sa ato? Wag ko pangutanon, kumusta man ka? Kumusta man ka, ma? Kumusta man ka, pa? Kumusta man ka, lola, ate? Kumusta man ka? Naapa ba mo tumang diri nga? Maura gihapon. Di ba mo man atong permi madunggan? Pero let's just change that thing. Change nato na ang mga pamulong. Nagalit ko kailangan mo kita ma-remind. Kailangan binawingon nga, kumusta man ka? Awa, lagi ko'y kwarta karon. Ito duhan may tanga. Di ta ko storya, anak. Wagi kay kwarta. As in piso, pus. Di na kwarta. Ako yan na magugo sa una. Katong time nga, mukha na si mama, may pala akong kwarta ko. Huwag mo ko'y kwarta, ma. Siya yung mag-istorya wala kay kwarta, kaya naka-experience siya in ana. Nag-istorya siya why kwarta, pero nagod siya kwarta. Nahulog man na yung pitaka. Wala na siya kwarta. So sa ato mga isuon, labi na paglagdag na mangutang. Uy! Realidad man, ano? Pwede tamayin nga. Na ako'y kwarta, pero ibayad na ako ni kay Kuan, ibayad na ako kang Judith o kang Jonah. Pero kung gusto niya gid siya, maluwas ni mo nga adlaw niya. Si Judith o si Jonah after 5 days pa. O sige, after 5 days ibalik. Kay si Judith o si Jonah, lisod gid na luwason. No? So, ato pong Kuan, mutuman po sa saad, di ba? So, i-change na to na ang atong the way musturya, the way maghuna-huna, nga wala. Lagi na lang wala. Pero meron pala. Na? Praise God. Now, what is our application, Ani? Face challenges. Struggle man ka financially igsoon, na-discourage man ka sa imong sitwasyon karon, no, nalaayan ka, face that challenges with confidence that God's church is unshakable. Amen. Again, dili ta huyang na mga anak sa Ginoo, we are unshakable. Dili ta basta-basta matarog, di ta basta-basta mauyog sa mga pagsulay sa kinabuhi. We are already 19 years sa JIL Church. Daghan na tayo giagihan ng mga pagsulay sa kinabuhi. But thanks be to God, naa pa ka karon. So that means you are unshakable. That means you are strong. Not sa imong kaugalingon nga abilidad, sa atong kaugalingon nga abilidad, but because of Jesus Christ. Amen. And able pa ta mo celebrate og another Christmas this year, another New Year nga moabutay because of Jesus Christ. Amen. Pray boldly for breakthrough in areas where you feel defeated. Kung kini maging medyo alanganin dito diri nga area, sa asaman, mas kaalanganin sa finances, let's pray. No? Pray boldly. Pray boldly. Ano ba? Maging specific ka, nga kanang with conviction, with power. Every time huli ko sa butuan, ay kanang yung ma-refresh pod ko, sulod gid sa panimalay namo. Kaya nga ako ang nabili na malagid sa balay si mama, then ako duha ka sisters nga mga single. And actually, single ladies na pud na silang tulo.
Na every time mo ulit with me, kanang grabe ka, kuan, tawag ani firm or kanang liko na ilang prayer life. Masikon sa sila kakapoy sa trabaho, sa ministry, mag-ampo gid sila every night. No, mag-ampo gid sila every night. Then, ang ilang prayer pag yun is more pag mga warrior, mag-ampo. Ako, thank you Lord for this day. Matulog na dahil. Pero sa mura sa warrior, mag-ampo. And then, sa ilang pag-inampo ay very specific. Yun sila mag-ampo. Yung mga ampo pag sila, like for example, ang hawa mi sa balay, manglakaw mi, manglaag mi. Mag-pray pag sila nga, Lord, I pray nga, Lord, that you will cover this house with your most precious holy blood. Walay kawat sunog. Sa pala diha, mga faulty wirings. Wala big ko nag-ampo, hindi mo na nga ka na. Mga faulty wirings, mahadlok man ko. Mag-ampo. Apil nga, mga faulty wirings, walay kawatan na masunod, walay kanan, grabe ka specific kayo. Inana, gid sila mag-ampo, mga grabe. And another thing, pag yun, grabe kay ka-bold, gid kayo, ganun si mother. So, gitawag namin ni Pastor Amaya, ay naman din sa hotel, kay mag-breakfast na. So, excited na kaipin, nag-impake namin. So, let us praise the Lord. Kuma, wala ka namin ma, kagita-pagita namin ni Pastora. Kaya nga ito may butuan the other 2 weeks ago. Ma, i-pray namin ma. So, pray na. Let us praise the Lord, hallelujah. We bless you, Lord, alana. And let us sing the song. Ito pakanta niya, ha? Steadfast love, something, ana. Steadfast love of the Lord never ceases. Ana. So, worship na po me. And let us praise the Lord. And then, yan na po siya. Let us sing the song, kay buti-buti mo, Panginoon ko. Na, titaas na ito. Lord, taas na kaayo, Lord. Ambot, pinami ka ang minuto. Nagpaabot na ako paabot na ang mga dapat nagpaabot sa amo. So, grabe, pagkahuman, hala, balad-balad ang prayer. Sabi na kung mahuman na, nag-declare na po na akong manghod o word of God. No, ingon ana sila, intercessor magud ako, ma'am. Then pagkahuman na po, sabi na ko, ma, kuha na isang bag, na magkahuman, bless na po siya sa ako. I pray the Lord will bless you. Mga grabe, puno, gidbi sa mga pag-ampo, nila, gibalutan, gidbi sa mga pag-ampo. And, nakala ko nga, Lord, di ko makalabaw sa akong mama. No? But grabe ang boldness nila to pray, specifically, no, sa tanang areas, labi na kong asa defeated. In fact, gani, another bold nga prayer nga akong na-share naman ako sa inyo. Mga si Father, more on ka ng bisyoso mong siya sa iyang old nga life bago siya diha kay Lord. Pero, grabe ka bold, Lord, I pray, kaning brief sa akong bana nga the way, pagsulot niya aning magpresensyahan siya, iyang media sa iyang mga karsunis. And another thing, wala pa ganyan. Ma, namuyab sa ako, ana akong isa ka sister. Ma, dili mo ko ganahan sa iyo. Ma, mag-anhi siya pa. Kasi pangalan, si Procopio Salvador. Sige, example na, nag-pray sila. Sa prayer nila sa every night, ikaw, Procopio Salvador, pahawa, mawalan kang feelings kang me. Nagdili na siya magsunod-sunod. Tuman na siya balay. Ako po isa ka sister na agi hapon mo. Ay, mga webs ako, mama na siya na. Si mama niya, tubang nito. Siya doon. Wala man din ako anak. Pero nagusos. Siya doon. Ayaw na lang siya po. Kaya bago pa sila nagbulag sa iyang uyab. Mom, willing to wait, mom. Willing to wait ang lalaki. Willing to wait, day ka ha? Sige, kasi may pangalan na, si Cardo Dalisay, ikaw Cardo Dalisay, mawalan kang pagbati sa akong anak sa pangalan ni Hasan. Ikaw na iyang prayer, hallelujah. Kaya may ka-specific din si Mat. Ang tinuod yun, Anton, wala na mo ya, pinanay lang edad. Ako yung mga 40 na, kita man mo sila no, atong June. Ang isa, 38. Hallelujah. Di alam, bahala mo din. No? But I really praise God. But in terms of prayer ba, makakatawag, binigay ko sa akong mama, no? Pero
Grabe, powerful sa mamaya. Pwede pa sa mong prayer, maha. Na, mahalin na ang mong wing van, mahalin na ang mga kakipan, malin kawas mi sa mong mga utang. And di ba last Sunday kita mo na yung wing van, diha? Naapa ba karon? So, sa nahitabo. I really praise the Lord sa mga pag-ampo, sa leaders, sa leadership, diri sa General Valencia, of course with my family. Nahalin na yun ang wing van. Wala na may wing van na kanang hinahinay na po nabayaran ang mga obligasyon. Doon na pa yung mga utang, but praying this coming yun nga year, wa na gid may ka ng utang. Kawa na may utang, unsay solusyon? Mangutang ka po. Dili na po. Kana na pong makaya na. Praise God. So, if we pray boldly, specifically, bitaw, with confidence, with faith, grabe niya. Labi pa, o dili na kay ikaw ang nagampo daghan. Tubagon gid na sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Now this time kini, no? Ang number 3, gusto na ko na i-emphasize, the keys of the kingdom. Di ba ibutang man nga to, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Unsa man ini nga mga Yahweh? Hindi nga siya literal nga Yahweh ha, nga tagaan pa og Yahweh later on. But, ang Yahweh nag-ipon pa sa diri power, access, responsibilidad, stewardship, kanang mas gisaligan ka ana nga Yahweh. Sama na gihapon nga magawas mo sa balay, manglat, magita, magdala magitag Yahweh. Ay naa access ang bana asawang mga anak. Wala i-access ang silingan. Wala i-access ang even igagaw. Pero nilanggit kung imong gitugutan. Amen? So, kita gitagaan tag mga Yahweh ni Lord para atong gamiton. No? Jesus gives His church authority to act with heaven's will. So, dili bot pasabot nga, basta na lang gamit-gamiton na siya ng mga Yahweh. Nga, kaya bang in line ihapon sa kabubuton sa atong buhi nga Diyos. Unsa lagi na nga Yahweh, Pastor? Namagay ka ng Yahweh nga, kaya kung di ba, keys sa mga pag-ampo. And we should know how to use that. Dili na tira pasagad sa pag-pray, manggod. Ang uban gani, kung dili pa kabalo mag-pray, unahon magid ang pagpangayo. When in fact, una magid nato nga daygon, palamian gid si Lord sa iyang kaayo, ikaduha mga itagpasaylo, magpasalamat, ay anan ang pagpangayo. Ang uban gani sa last na mga Lord, salamat Lord, salamat sa food, and please forgive us. Ano nga yung pagpasaylo sa katapusan sa iyong prayer? Wala na align, wala na order. No? So naay mga proper gid pud ana nga kanang order sa atong mga pag-ampo, di ba? Ang pinaka-basic man gyud kanang gitawag nga acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication, dahil atong pagpangayo. At nato sa next na slide, di ba kailangan ni authority to bind and loose. Kay sa verse 19b, whatever you bind on earth, mama nag-ingon ni Jesus kang Peter, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So kung yung kag-bind, katong i-prohibit nimo, i-restrict nimo, pugna nimo, dili nimo tugutan na mahitabo sa imong kinabuhi. Nahitabo naman. Nahitabo naman ang mga dili maayo, ang mga kasakit, ang pain, no? Nahitabo naman ang discouragement, nahitabo naman ang mga pagluid, ang mga pagpanamas-tamas, nahitabo naman. Di atong i-bind, atong bungkusan para di na gid siya balik. Pugngan gid nato. Nga di na siya makapenetrate ang hurt, ang pain sa sulod sa itong kasing-kasing. Na ay dili maayo nga relasyon sulod sa family, pugngan nato. Nga dili na mo worsen. Ma-restrict na siya o dili na makakreate pa o makadamay pa sa uban. Ng mga unforgiving spirit, even mga sicknesses and diseases.
mind. And that is one of the keys. Kabalo ka mo gamit, unsaon na siya. Nimo. Ngayawi. Labi na sa mga pag-ampo. Ikaduha, kung yung loose or loosen, you let loose, you permit, you release, you declare something ay allowed in line gihapon sa heaven. Yun? Pagbuhi. Tugutan nimo, buhian nimo, ang espiritu sa kalinaw, ang espiritu sa kaayuhan, ang espiritu sa reconciliation. Now, igsoon, unsa may gusto nimo nga gapuson sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong negosyo. Igsoon, unsa man na. Paghuna-una na, kay ato na ng buhaton karon. Unsa po ang imong gusto nga i-deklara, i-release sa imong self, sa imong family, sa imong negosyo. Beginning today. Beginning today. Ayaw na ugma, ayaw na unya. Beginning this moment. Praise God. Now, for our application, use prayer and scripture as spiritual keys to unlock breakthrough. So, importante din po, lagi tinasaran nga mga pulong sa Ginoo mo. Ay, Lord, you have said in your word. Lord, dili ko nimo pasagdan, dili ko nimo biyaan. So, much powerful na, kay gikan ko, niingon ba niya ka, Lord? So, we can never go wrong sa pulong sa Ginoo mo na atong ibungat. Lord, you said nga ikaw akong healer, akong great provider. Mo na isa sa makapa-unlock sa breakthrough nato. And encourage fasting and prayer. By the way, ako na i-announce that maglami magitag kaon this December, unto January 1, January 2, January 3, mo apas pabata sa 3 Kings. Ano sa mga 3 Kings? 6. January? 6. Yeah, Pastor, birthday pa man ni Kuan sa January 10. Birthday pa po ni Kuan sa Pastor. Nanapoy pag birthday sa February na lang. Sa February, ako may Valentine's, mag-date man may sa Kuan, mga kaon magita permi. Pero, announce na ako that the JIL Mindanao operations na ipahigayon. Mindanao, part ba ta sa Mindanao? Amen. Yes. Na naipahigayon nga prayer and fasting sa January 6. So 5 a.m. in the morning ang prayer. Pero ang prayer and fasting ana 1 meal lang. So, para mulusin po ka, or kanang mabawas-bawasan po itong mga fats, mga, unsa pa itong mga toxins nga ipangsulod nato sa atong lawas by next year. No? So, musal mo ta ani. This is for our own good. So, isa ni sa makapa-unlock sa breakthrough. Kung ako gani, kaya wala naman ka na medyo bugat, tigil akong lawas, pero wala ko yung time na mag-diet kay kung ano yung murag na yung mga upcoming ng mga parties, no? Naragibugat ako sa akong lawas, but I really, let's try our best. Kaya ba na to this month? Anyway, encourage fasting and prayer at the start of the year to lose God's blessings and bind destructive influences. So, kung na'y maghagad sa imo kaon tag cheeseburger, kanya ka na fasting man ka o cheeseburger, ayaw yun o kaon. Junk foods, kung pwede, actually ano naman na, ilan na ka-days, Pastor? 40 days. 40 days naman, nga dili ta mag-junk foods. Wala man mag-iingon nga dili mo magkaon og ka ng pork, beef, o kuan junk foods, mga products na dili maayo sa lawas. Anyway. So let's go to our practical breakthrough application for the new year. So sa atong personal renewal, commit to daily prayer and scripture reading as your spiritual foundation. As our spiritual foundation, importante magyud ni. Dili gini mawala isip mga Kristohanon.
Then family breakthrough, bind division, lose unity. So kapuso na to tong kananay mag-una-una nga ma-divide hinon ang family, but i-let loose ang spirit of unity and love sunod sa family. Kay kung naamay magkahiusa, unang-una ang family yun na. Kung naamay kanang close nimo anak imo ginang mama o papa. And kung naamay pinaka-close nimo mama o papa, imo ginang mga anak. Imong mga apo. So, as believers ni Jesus Christ, strong ang atong bonding. Amen. Praise God. Praise the Lord. So next, praise God. For our conclusion, the question is not whether you have the keys. Actually, naana ang mga keys. Pakita na sa imong palad, igsoon. Come on. So naana ang mga yawi sa atong mga kamot. No, the question is not whether we have the keys. The question is, are we using them? Ato bang gigamit? Kana nga mga yawi. Nasabtan to ninyo sa to yawi? Amen. So we are going to do that today. No? Nga, di ba, magamit man kita totong yawi. Nga, kung naakay dili maayo, na dili maayo sulod sa imong kasing-kasing sa pamilya, mo gapuson man ito nato, butangag kandado, then ilag. Tapos, ablihan tong mga maayo nga butang from heaven. Amen. Are you ready nga imong i-bind? Are you ready nga dili to nimo pangtugutan tong mga dili maayo sulod sa imong kinabuhi o sa imong pamilya? Ready na bupog ka nga i-release ang panalangin gikan sa langit? Amen. Ikaw ray naiyawi o ikaw ra pod ang makapa-abli ana nga mga panalangin. Dili si pastor, ako i-pray ko more blessings. Yes, mag-help ang pastor. But ikaw mismo, igsoon, mugapos, anak, nga mga negative o maka-destroy sa imong kinabuhi. O ikaw pod ang mo let loose. Ikaw pod ang mutugot nga magkaroon o maayo nga kinabuhi o ba ni Kristo. Let us all stand. Praise God. Nauna-unaan na ba ninyo saan mong dapat igapos? Na yung mga sakit o balatian, panggapuson nato na pinaagi sa pangalan ni Jesus. Pinaagi sa balaang dugo ni Hesus Kristo, ato ng panggapuson, and we let loose the spirit of healing today. Kung nasakitan ka, kung sa may nakapawund sa imong kasing-kasing, tao ba na? Nakapasakit sa imong kasing-kasing? Let loose the spirit of forgiveness. Naabay ay failure sulod sa family, na businesses nga mga na-failed, daghang kwarta nga nangalaga sulod sa imong or gawas sa imong bulsa, sa imong mga kamot. So mga klase nga espiritu, let that spirit be bind. I-let loose ang spirit of abundance and prosperity. Kung naman ang spirit of greediness, sulod sa kasing-kasing, ang pagkakuripot, ato na panggapuson. Mas nindot pagigihapon nga manggihatago ng usa ka Kristohanon. Because the more we give, the more we receive. Let loose the spirit of generosity. Amen. Praise God. Before we do the binding and loosing mga igsuon, before nato i-bind ang mga butang, before nato i-let loose ang gusto nato ng mga panalangin, let's just worship the Lord. Hallelujah. You know what? Hindi mo lang kang worthy to bind or mugapos sa mga butang. Kung lipi mo ta ito bangan sa
a pure heart. Let's worship the Lord with this song. Ang puso ko, ay dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magalikan sa'yo ay minsan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Rublo ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas, ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Stir up our hearts today. Let us be ready, Lord God, to bind the negativities and let loose your blessing, Lord. Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Now be ready, mga igsoon. Be ready kung unsa ang imong gusto nga i-bind, kung unsa ang gusto nimo nga gapuson. Come on, begin to say it. Begin to lay it down sa feet ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, have your way. Shandarabaya sukundurabuyo sikya kalabahay. Oh God, come on, author. Istorya sa Diyos na gusto nimo nga idumilian, kadili tubutan na mahitabo sa imong kinabuhi this year, beginning today, Lord God, beginning today, tomorrow, until sa coming 2026. Hallelujah. Come on, whatever it is, say it, release it in the name of Jesus. Lord, ako gigapos, Lord God, a spirit of unforgiveness in the name of Jesus. In the name of Jesus. And we let loose, oh God, the spirit of forgiveness. Lord, kung namoy hiling pa, naghiusa sulod sa pamilya, we bind it in the name of Jesus. And right now, Lord God, we let loose the spirit of peace, the spirit of unity sulod sa family. Lord, kung naka-experience kami ang failure sa negosyo, sa farm, sa livestock, sa God, we bind it, Lord God, in the name of Jesus. Na di na mahitapok, Ginoo. But Lord God, we let loose the spirit of abundance, Lord God, the spirit of prosperity, abundant crops, Lord God, abundance, Lord God, sa tanan nga aspect, Lord, dahil nga sa finances, Lord, in the name of Jesus, we let loose, Lord God, the spirit of blessings and favor, in the name of Jesus. Lord, we let loose, oh God, we also bind, Lord God,
God. And we are destined for victory. Dili mi, Lord God, bendito. Dili mi huyang nga mga Kristohanon. But we are strong because you are our rock. We are strong. We are able. We are victorious because you are with us. You are our firm foundation, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Have your way, Lord, sa matag usa ka individual nga naa diri karon. Have your way sa matag pamilya, oh God. Dili na mo tugutan ang enemy nga mo destroy kanamo, oh God. But we allow you, Holy Spirit, to rule over us. To dominate sa matag usa nga mo kakasing-kasing. Because we know, Lord God, nga ang among destinasyon kaayuhan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God. Hallelujah. I bless all the fathers of this church. I bless all the mothers of this church, Lord. I bless all the children of this church. Let there be unity. Let Jesus Christ be the center of our lives. Hallelujah. Praise God. As we go sa atong Holy Communion, igsoon hinumdumi that this is not a ritual. Kini atong ginabuhat karon, this is not a ritual. This is a proclamation. We are proclaiming nga samtang atong kaunon, imnon, ang mga elements nga naa sa atong atubangan. Atong i-declare that Jesus died for us. O, nabuhi siya today. Wala siya nabilin na patay. And He will come again. It is both a remembrance o anticipation nga mabalik yun ang atong manluluwas. Nakuhaon ta. And let our hearts be full of gratitude. Hallelujah. Father God, we offer unto you these elements, this bread, this juice. Oh God, cleanse all this with your most precious holy blood. Salamat sa akong mga kaigsuunan, si James, si Weng, si Ate Jenny, si Godfrey, for bringing these elements sa imong atubangan. Ikaw po mismo, Lord God, maghahatag of spiritual breakthrough upon these people, oh God, as they continue to serve you, Lord, in the name of Jesus. Something i-distribute ng mga elements, that our hearts be ready sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi for 2026. Thank you, Jesus. Amin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Dumudulo sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Let us raise our bread. In 1 Corinthians chapter 11, verses 23,
to 24. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Praise the Lord. So mga igsoon, as we come na sa presence of the Lord, let us remember the greatest gift ever given. The greatest gift ever given. And that is Jesus Christ laying down His life for us. And the greatest gift nga atong nadawatan ever is our salvation from the Lord. Ang bread nag-remind sa ato that His body was broken so that we might made whole. Let us pray. Lord Jesus, we thank you for this bread, Lord. Simbolo kani sa imong lawas, broken for us, O God. O sa among pag-partake ni ini, Ginoo, we remember your sacrifice on the cross, given so that, Lord, we might be made whole. Lord, kini nga pan, o kini, Lord God, nga bread, mag-strengthen sa among faith, mag-renew sa among kasing-kasing, o mag-unite, Lord God, kanamo as one body nga kanimo. Tabangin ni Lord God to live in obedience and love, reflecting your grace in this new year, O God. Let us partake the bread. Let us raise our cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let us pray. Heavenly Father, amo kang gipasalamatan ani nga cup, Lord, nagsimbolo sa blood ni Jesus poured out for the forgiveness, Lord, of our sins. As we drink, Lord God, we remember the new covenant nga gisilyuhan pinaagi sa imong sakripisyo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Cleanse our hearts, Lord. Renew our spirit and empower us, Lord, to walk in your grace and victory. May this cup, O God, remind us of your unfailing love and the hope we have in Jesus Christ. Let us drink the cup. Let's begin to praise the Lord, to thank the Lord for what He has done sa imong kinabuhi igsoon. Claim the victory. We are victorious in the name of Jesus. Thank you, Lord God, for what you have done sa among taliwala karon. And may you continue to be glorified sa matag sa kakasing-kasing,